Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Malayo na pero malayo pa. Yan ang marahil ang mga salitang magpapaliwanag sa nangyayaring kaguluhan ngayon sa pagitan ng Hamas at ng Israel. Mahigit sa 3 buwan na kasi ang nakakalipas mula nang magsimula ang giyera, pero hanggang sa ngayon ay wala pa ring nais na magpatalo at tila wala ding nais na sumuko. Naninindigan pa din ang puwersa ng Israel sa kanilang naging pangako noon na hindi sila titigil sa pag-atake hanggat hindi nauubos ang Hamas at hanggat hindi napapakawalan ang mga nalalabi pang bihag nila mula pa lamang noong unang araw ng kaguluhan. Ayon naman sa puwersa ng Hamas, hindi umano sila mananahimik hanggat patuloy na inaatake ng puwersa ng Israel ang Gaza. Patuloy lamang sila sa kanilang ginagawang pag-atake hanggat hindi nagiging maayos ang supply ng pagkain, tubig at kuryente at iba pang mga pangangailangan ng mga mamamayan ng Gaza. Sa ngayon ay patuloy pa din ang pagpapalitan ng atake ng dalawang panig. May kani-kaniya silang mga taktika na ginagamit habang lumilipas ang araw at mga armas na inilalabas upang ipagpatuloy ang sagupaan. Ang Israel na mula noon hanggang ngayon ay sinusuportahan ng Estados Unidos at ng iba pang mga bansang kaalyado nito. Sa pagpapatuloy ng pag-atake ng Houthi sa mga barko na dumaraan at pumapasok sa Red Sea, nakaisip ang bansang Estados Unidos na bumuo ng isang koalisyon ng mga bansa na silang mangunguna sa pagprotekta sa Red Sea na tinawag pa nilang Operation Prosperity Guardian. Bagamat hindi nakisama ang mga malalaking Arab country sa koalisyon na ito, nasa mahigit naman sa 10 ang nakiisa dito at ang ilan ay umanib dito subalit hindi isinapubliko ang pangalan ng kanilang bansa. Kung ang Israel ay sinusuportahan at tinutulungan ng bansang Estados Unidos kasama pa ang ilang mga bansang nakisa sa koalisyon, hindi din naman matatawaran ng suporta ng mga Iranian proxies sa puwersa ng Hamas. Ang Houthi na mula sa bansang Yemen at ang Hezbollah naman na mula sa bansang Lebanon. Ang dalawang militanteng grupo na ito ay patuloy sa pagbibigay ng suporta at handang magbuwis ng buhay para maipagtanggol ang Hamas at ang mga mamamayan ng Gaza. Ang mga Iranian proxies na ito kasama pa ang ilan pang mga militanteng grupo na nasa Syria at Iran ay patuloy na sinusuportahan ng bansang Iran. Ang bansang ito ang siyang abala sa pagbibigay ng armas at suportang pinansyal upang may pagpatuloy ng mga militanteng grupong ito ang kanilang hangarin at misyon. Patuloy pa rin ang ginagawang pagpapasabog at pagsira ng puwersa ng Israel sa mga tunnels ng Hamas na nakakalat sa buong Gaza Strip. Nagiging malaki ang tulong ng mga tunnels na ito upang maging taguan at lihim na daanan ng puwersa ng Hamas para maisahan ang puwersa ng Israel. Ang network of tunnels na ito ang nagsisilbi ding taguan ng mga bihag ng Hamas. At dahil sa alam ng Hamas sa mga pasikot-sikot sa mga tunnels na ito, nagagawa din nila ito bilang mga patibong para sa Israel Defense Forces. Sa liit lamang ng puwersa ng Hamas kung ikukumpara sa puwersa ng Israel, tiyak na mapupulbo sila kung hindi sila magiging matalino sa kanilang mga plano at walang suporta ng ibang mga Iranian proxies. Kung nagkukulang sila sa armas at mga sundalo, dapat ay gumamit din sila ng mga estratehiya na epektibo at hindi gagamitan ng maraming mga armas o sundalo. At ang pinakamabisang estratehiya na kanilang naisip ay ang gumawa ng trap na tatalo sa Israel. Siyempre, ano pa nga bang gagamitin nilang pangpatibong sa kanilang mga kalaban kundi ang kanilang mga tunnels na gamay na din nila ang mga pasikot-sikot at bawat sulok ng mga ito. Ang paggamit sa mga tunnels bilang mga patibong ay tiyak na epektibo lalo na kung pag-iisipan ng mabuti. Kaya na lamang ng ginawa ng Al-Qassam Brigade, isa sa mga military wing ng Hamas. Sa kanilang naging sagupan laban sa Israel, ginamit nila ang kanilang tunnel upang ma-ambush ang puwersa ng IDF. Sa video na ito, makikita kung paanong itrap ng Al-Qassam ang mga Israel Defense Forces. Hindi nakala ng mga sundalo ng Israel na may nakalatag palang isang patibong ang kanilang kalaban na kanilang kakaharapin. Gumamit ang Hamas ng isang drone upang kunin ang atensyon ng mga sundalong Israel na nasa malapit lamang sa lugar.
Dahil sa ingay ng narinig ng mga sundalo mula sa pinaganang drone ng Hamas, nasa 100 ng mga sundalo ng Israel ang pumunta malapit sa drone at hinanap kung sino ang nag-ooperate nito at ang mga sundalo ng Hamas na nagtatago malapit dito. Subalit hindi nila alam na ang drone pala na ito ang maghahatid sa kanila sa tiyak na kapahamakan. Pumasok ang puwersa ng Israel sa isang tunnel kung saan doon nila pinaniniwalaang nagmula ang drone sa labas. Ang pagpasok na ito ng puwersa ng Israel sa tunnel ay parte din pala ng plano ng militanteng grupong Hamas. Tila iningganyo nila ang puwersa ng Israel na pumasok sa loob ng tunnel. Sa loob pala ng tunnel ay may mga armado ng sundalo ng Hamas na naghihintay at handang-handang atakihin ang puwersa ng Israel. Pagpasok ng IDF sa tunnel ay pinaulanan agad sila ng bala ng puwersa ng Hamas. Isang matinding bakbakan ang nangyari sa loob mismo ng tunnel, subalit huli na ang lahat para sa puwersa ng Israel. Ang video na ito ay mula pa noong Disyembre noong nakaraang taon at hanggang ngayon ay epektibo pa din ang mga patibong na ginagawa ng puwersa ng Hamas laban sa Israel. Bukod dito, ayon sa Hamas ay tagumpay din nilang nahak ang Skylark drone ng Israel. Ang drone na ito ay nasa isang reconnaissance mission sa silangan ng Al Zaitun sa Gaza. Ayon din sa Hamas ay nagawa nilang pasabugin ang dalawa sa kanilang mga tunnels kung saan nasa loob ng mga ito ang tropa ng Israel. Mas pinaigting pa ng Hamas ang kanilang ginagawang pag-atake sa Gaza at sa kasalukuyan ay umabot na sa mahigit kumulang 500 mga sundalo ng Israel ang kanilang napaslang mula pa nang magsimula ang gulo noong 7 ng Oktubre noong nakaraang taon. Ayon sa local media, nasa 186 na mga sundalo ng Israel ang napaslang ng Hamas sa ground battle sa Gaza pa lamang. Dagdag kaalaman, saan nga ba galing ang Hamas at ano ang kanilang ipinaglalaban? Ang Hamas ay isang Islamist organization na may military wing na nabuo noong 1987. Ito ay acronym para sa Harakat al-Muqawama al-Islamiyya o Hamas na nangangahulugang Islamic Resistance Movement. Ang pangunahing layunin ng Hamas ay magtatag ng isang Islamic State sa kabuuan ng historical Palestine. Ito ay kinabibilangan ng mga teritoryo ng Israel, West Bank at Gaza. Hindi kinikilala ng Hamas ang pagiging estado ng Israel at matagal nang nananawagan na pabagsakin ito. Idineklara naman ng Estados Unidos, European Union at Israel na mga terorista ang Hamas. Taliwas sa ibang grupo ng Palestinians, ayaw makipagkasundo ng Hamas maging sa diplomatikong pamamaraan. Sinalungat nito ang Oslo Accords noong 1993 na isang kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng Israel at Palestine Liberation Organization. Sa pamamagitan ng Oslo Accords, itinatag ang Palestinian Authority sa West Bank, subalit nagresulta lamang ito sa pagpapakilala ng Hamas bilang alternatibo sa Palestinian Authority. Hindi kinikilala ng Hamas ang karapatan ng Israel na manatili sa kinilalagyan nitong teritoryo. Itinuturing ng Hamas na hindi lehitimong pananakop ng lupain ng Palestina ang ginagawa ng Israel. Sinasalungat din ng Hamas ang proseso ng kapayapaan sa Israel at tinatanggihan ang anumang negosasyon o kompromiso tungkol dito. Inututulan ng Hamas ang two-state solution na lilikha sana ng bukod na estado para sa kanila sa West Bank at Gaza Strip. Giit ng Israel, dapat na i-demilitarize ang Palestinian state para hindi maging banta sa kanila. Gusto ng Palestinians na maging kabisera ng kanilang estado ang East Jerusalem na kinabibilangan ng sagradong mga lugar para sa mga Muslim, Jews at mga Kristiyano. Pero giit naman ng Israel, dapat manatiling indivisible at eternal capital ang Jerusalem, subalit hindi kinikilala ng international community ang pagsakop ng Israel sa East Jerusalem. May mga usapin rin na gustong isulong ang Hamas tungkol sa mga refugee nang marami kasama sa angkan ng mga nagsialis noong 1948 at sa paninirahan ng Jews sa lupang sinakop ng Israel noong 1967. Nais ng Hamas na alisin na ng Israel ang matagal ng blockade na ginagawa nila sa Gaza na sanhi ng paghihirap sa mga taong bayan nito. Katunayan, ang Gaza Strip ay tinaguriang largest open-air prison ng mga aktivista at ng mga Palestinians. Nakakulong ang mga nakatira dito at kinakailangan pa na humingi ng permiso sa Israel ang sinuman na nais makalabas ng Gaza Strip sa iba't ibang kadahilanan. Kahit na ang Israel ay umatras na sa Gaza noong 2006, pinaiiral pa rin nila ang kanilang occupying power sa lugar na ito.
Bukod dito, ayaw ng Hamas ang pulisiya ng Israel sa pagtrato sa mga Palestino at maging sa moske nito. Sa kabila ng limitadong tubig, kuryente, pagkain at iba pang mga supplies ay bukod tangi naman ang kabataan sa Gaza. Sila ay mga bright at industrious students, subalit pagkatapos na lang makagraduate ay walang makuhang trabaho sa Gaza at hindi naman sila makalabas. Ang unemployment rate sa Gaza ang isa sa mga pinakamataas sa buong mundo na 46.4% ayon sa tradingeconomics.com. Sa ngayon ay hindi lamang gutom at takot ang nararanasan ng mga kabataan kundi depresyon dahil sa kawalan ng kuryente, madilim na sa Gaza, paubos na ang fuel na ginagamit sa mga generators, walang makain ng mga tao at pinapanawan na ng pag-asa ang mga ospital na pasyente na may sakit at maging nabiktima ng airstrikes. Ito na marahil ang pinakamalupit na paglabag sa karapatang pantao na nagagawa ng isang may kayang bansa sa mga tao.